Daan-daang mga volunteers ng Sunshine Philippines Movement nagkaisa para linisin ang natitirang mangrove forest ng Davao City. Alamin natin ang balita mula kay Jean Domingo. Matapos magtanim ng libu-libong puno at maglinis ng tunetonadang basura, hindi pa rin natatapos at walang makapipigil sa mga volunteers upang sundin ang inisyatibo ni Pastor Apollo Sikibuloy na ipanumbalik ang ganda at linis ng kalikasan. Kaya naman daan-daang volunteers ang nandito sa Lasang Davao City upang ipatupad ang inisyatibo ni Pastor Apollo Sikibuloy na kalinisan, tatag ng bayan. Di mabilang at tambak na basura ang hinaharap ng mga fisherfolk sa Sitio Libra, Tambungon, Barangay Lasang, Davao City. Ito'y tuwing tumataas ang level ng tubig o high tide sa kanilang lugar. Magpapasalamat kami sa grupo na isa yung lugar namin na napili para sa kanilang activity po. Actually po, every month meron po tayong clean up drive dito sa barangay natin. Pero through initiative ni Pastor Apollo Kibuloy, nagpapasalamat kami na yung goal po namin, nakita po nila na tinutulungan po kami para sa ating kalikasan po, para linisin ang ating karagatan, lalo na po sa pagpoprotekta ng ating mangrove area. Yung area po kasi natin, ano siya, kumbaga catch basin siya sa lahat ng mga basura po. Gaya po ngayon, habagat season, lahat ng mga basura hindi galing sa amin, galing po sa ibang mga barangay. At dito po ang punteriya lahat. Kabilang na dito ang mga plastic bottles, kahoy, diapers at iba pang uri ng basura. Nakailang ulit na silang nagsasagawa ng paglilinis sa kanilang lugar. Ngunit tila walang katapusan ng mga basura na napapadpad sa tuwing tumataas ang tubig, lalong-lalo na kapag may mga pagbaha. Ang Barangay Lasang kasi medyo malapit siya sa coastal, no? Malapit sa dagat. The most of the whole year, medyo problema kami doon sa solid waste sa dagat natin. Baka maapektuhan yung mga livelihood ng mga fisher folks natin. So the most na pinopromote ng LGU Lasang, dapat yung malinis yung komunidad natin. Yung initiative ni Pastor is great help para sa amin, no? Sa LGU. No? Dahil nung una, ito ata yung clean up na medyo marami tayong mag-i-involve. No? The most na clean up activities namin medyo kukunti lang nagasama. Pero for now, medyo marami tayo. So tingin ko may malaking impact in terms sa makollect natin ng mga waste natin for the coastal. Unang-una, magpasalamat kami kay Pastor Apollo Kibuloy. Kung ano man yung challenges niya sa buhay, tuloy lang natin yung community outreach natin, yung pagpahalaga sa komunidad. Sa Panginoon lang natin ipagdasal kung paano siya makatulong din. Pero despite sa amin sa LGU, ay very thankful kami sa kanya. Kuha lang yun, perminti coastal. Kaya kung dili miga coastal, may piktahan man gud mga kahoy kay magapos na katong among tinanong bag-o, kung magapos na siya mamatay na siya. Unang kinahanglan pag-abot na sa daplin, kung kaya lang habuaon gina. Kuwaon. Yan, nagpasalamat mi kay na mga private na mga taga-gobyerno pod karon nga nanood diri sa mua, makaabang na sa mga pag-postal. Okay na kayo. Di pareha sa una nga kami lang gyud asosasyon. Kaya naman bukod sa pangingisda, ang mga mangrove forest ay isa sa mga binabantayan at inaalagaan ng mga kasapi ng Tambungon Fisherfolk Association. Ayon dito, mahigit sa 50 ektaryang bakawan ang kanilang inaalagaan at sa 54 na mangrove species na makikita sa bansa, 34 dito ay matatagpuan sa mangrove forest ng Tambungon, Barangay Lasang. Ayon sa mga eksperto na ang mga mangrove trees ay natural barriers sa dulyog o storm surge o kahit sa tsunami. Kaya't nararapat na pangalagaan upang maiwas sa anumang mga trahedya at makontrol ang mga basura na inaalon mula sa dalampasigan. Dagdag pa nito na kinakailangang regular ang kanyang pangunguha ng mga naanod ng mga basura, lalo na't ito'y pumapasok sa mga bakawan dahil sinisira nito ang ugat ng mga mangroves. Kaya naman labis ang pasasalamat nito sa mga volunteers pangunguna ni Pastor Apollo Sikibuloy sa kanilang pagbisita sa lugar. Maaga pa lang ay nagtipon-tipon na mga volunteers at hindi na mapigilan o nagpaawat ang mga ito sa paglilinis ng bakawan ng Tambungon Mangrove Forest. Lubos din ang pasasalamat ng mga volunteers dahil sa naging bahagi sila ng adhikain ng Sunshine Philippines Movement na hindi lamang panandalian kundi pang matagalang tulong para sa kalikasan.
for this privilege po, Pastor, na naging isa po sa gigamit po sa amahan na mulimpyo po sa kalikasan po for the first time. Thank you po. Dako gid akong kalipay nga participate ko diri tungod kay nakita nako nga ang atong mga palibot na nagidaghang mga hugaw, no, na kinahanglan limpyuhan para dili ta mapiktuhan sa mga floods. So salamat kayo sa among pastor nga sa siya nga himog program nga sama ani. So dako gid kay ni kahimuan. Dili lang ni diri sa Davao City kundi tibok nga Pilipinas hantud na laing nasod. Kung kini gyud ang makontinue, sigurado ko malimpyo gyud ang atong nasod. So salamat kayo, Pastor, salamat kayo sa libo-libo nga naami din hikaron nag-aatin. So malimpyo gyud ang mga dapit nga among wadtuan. Naami diri karon sa postal clean up diri sa Lasang. Kani siya initiative lang sa isa ka tawo. Kulay lain kung dili ang among mahigugmaong pastor, Pastor Apollo Sikibuloy. Kaning aning nga activity or project dili ni mabuhat kung walay gugma mga igsuon. Kani tanan makita ninyo kung unsa mi kadaghan, dili lang ni karon. Sukad pa ni sa una. All through the years ginabuhat jud ni namo siya. Limpyuhon ang mga coastal area para ang mga isda dili mga matay. So mauna siya ang gugma nga gitanom ni pastor sa amua bilang mga kingdom citizen nga maupoy matudlo namo sa mga kabataan. So akong masulti, Pastor, salamat kaayo sa pagtudlo sa amua, salamat sa gugma, salamat jud Pastor sa pag-guide sa amua nga mahimo jud ming mga maayong mga kingdom mga citizen, mahimo jud ming good example pod sa mga new generation nga mo kuan pa mo tubo pa. So maulang na, salamat kaayo Pastor. Matatandaan ng taong 2005, sinimula ni Pastor Apollo Sikibuloy ang mga inisyatiba sa pangangalaga ng ating kalikasan. Kaya itinatag niya ang Sunshine Philippines Movement. Hanggang ngayon walang tigil ang mga volunteers sa pagkilos para maibsan ang epekto ng climate change. Kay Pastor Apollo po, maraming salamat po through sa inyong initiative po sa grupo po ng TOGC. In behalf po ng Barangay Council at ng Tambungon Fisher Folk Association, nagpapasalamat po kami ng marami sa initiative niyo po, sa tulong po para linisin po ang ating barangay, ang ating kalikasan. Hindi lang po sa ating barangay, pati po sa buong bansa po. Samantala, inaasahan na hindi lamang ito magtatapos ang mga implementasyon ng Sunshine Philippines Movement sa pangunguna ni Pastor Apollo Sikibuloy na hindi titigil anuman ang sirkumstansya na maisakatuparan ang kanyang inisyatiba. Ang nagpapatuloy na pagtatanim at paglilinis ng kapaligiran ay nagpapatunay lamang na kung nagkakaisa, may magagawa. At kung may mga leader na nagmamalasakit sa bayan katulad ni Pastor Apollo Sikibuloy, may solusyon at direksyon, hindi lamang ang Pilipinas kundi ang bawat Pilipino. Ako po si Jane Domingo mula dito sa Lasang, Davao City para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal.